Ayun, magandang araw mga lods. Ito yung dineliver natin kahapon mga lods. Ayan, dalawang pares. Dideliver natin to dun sa kinakainan namin mga lods. Tapos ito naman dadalhin sa probinsya, sa Isabela mga lods. Ayan, na-deliver na rin na kagabi yan. Ayun, na-receive na yon ni Kuya. Pero ang may-ari niya si Vincent Binyarao. Shoutout sa iyo, Lods. At saka dun sa kahapon, yung kinakainan namin. Shoutout sa iyo, sir. Salamat sa pag-buy ng ating mga alaga, mga Lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga Lods. Ayan, i-raos na natin yung mga deliver natin mga Lods. Siguro iuna ko na si Vincent Binyarao. Yan, yung masugit nating subscriber. Yan. Okay Lods, ayun na ko na kagabi. Na-deliver ko na yung ko sa'yo, atraso ka sa'yo sa wakas. Yan Lods. Sa wakas. Na-deliver ko na rin. Sana makarating ng maluwalhati ang iyong ibon sa Isabela. Isabela nga ba, Lods? Ayan, salamat sa iyo, Lods. Huwag ka na lang maingay, Lods. Usapang kaibigan lang yan. Ayun, mga Lods. Matagal ko na kaso hindi natutuloy yan. Sa wakas, natuloy din. Ayan, salamat sa iyo, Lods, sa pagsubaybay mo sa aking channel. Ayan. At least natupad ko na yung ko sa iyo, Lods. Okay, shout out sa iyo, pati na yung sa kasama mong nag-receive dyan. Pati na rin sa mga kasama mo, pati sa pamilya mo, Lods. Shout out sa inyong lahat dyan. Okay, Vincent Binyarao. Tapos yung isa naman, ito si Sir. Yan. Tatawagin kita Sir Lods. Yan. Ito yung totally tawag ko kuya, minsan boss eh. Kinakainan namin to na doon sa trabaho nung kay brother, yung kabrad ko. Ngayon, nabanggit nung kabrad ko na sabi niya maraming binibiling ibon yan. Sabi niya, subukin mo. Ayun. Bumili si siguro tawagin na lang kita kuya, Lods ng kuya. Ayun, kuya, salamat sa iyo. Yung tinutukoy ko, ito yung kinakainan namin dito sa may Veterans. Hindi ko lang kung anong street to eh. Basta kinakainan namin to pag tanghali. Ayun, kumuha siya ng dalawang pares na African. Tapos, although pagkasabi ni Kuya, sabi niya, bigyan mo muna akong dalawang pares, kumbaga. Tapos, pag medyo okay yan, parang kukuha pa rin siya ng kits. Kaya sabi ko sa kanya, manood ka kuya ng na vlog ko para kasi beginner to si Lods. Si Kuya Lods yan, yung kinakainan namin. Nakalimutan kong itanong pa kasi medyo naiya ako sa kanya kasi siya yung may-ari nung doon, yung kainan doon. Kaya yun, na-deliver ko na yung ibon niya kahapon ng tanghali. Tapos hindi pa sa masyadong kapado ni Lods yung sabi ko sa kanya, biyaan mo, sabi ko kuya, gagawa ko ng vlog para sa'yo. Yan. Although gagawa ko ng content mga Lods, patungkol kay kuya kasi naman ang channel naman natin sa mga beginner naman yun eh. Diba? Sa veterans naman, although may veterans tayo mga ka-Lods, pero siyempre, priority natin yung mga newbie, kumbaga, mga new beginner gustong matuto rin sa pag-iibon. Yung iba, talagang libangan ito si Kuya, parang happy rin niya tong pag-iibon. Kasi nagulat ako, biglang dumami yung mga ibon niya. Ayun, kaya nadagdagan na naman yung ibon ni Kuya. Naiya lang akong sana mapanood mo to Kuya, para kung pwede kong i-picture yung yung mga ibon mo sa kainan mo para maisama natin dito. Tapos
Sana lagi kang manood para yung hindi mo kabisado pa, at least kahit papano sa channel ko, kahit papano makakatulong sa iyo to para para kahit papano makaintindi ka na sa maintindihan mo yung kung paano yung mutation, tapos kung alin ba yung kak at tsakahin, yan. Importante kasi yun yung magulang na ba, yung pwede na isa lang, yan, itatapik natin yan. Para sa iyo yan, kuya, yun, ito, yung taga-veterans. Pati na rin sa mga yung mga kalods natin na hindi pa rin sanay kasi karamihan naman dito mga beginner yung natin, mga kalods natin. Kaya kuya, yung kinakainan namin dyan sa may veterans tuwing tanghali. Basta kung wala kang ginagawa, lagi kang manood dito sa channel ko. Panigurado, matututo ka. Tapos, siya, kung may tanong ka, mag-comment ka. Comment ka lang, sasagutin ko yan o kaya iba-vlog ko. Ayan. Totally, tanong ni kuya, alin ba yung babae at lalaki? Ako kuya, hindi naman ako veteranong mag-ibon. Kumbaga, hobby ko lang dati to hanggang sa dumami, ayun, kahit pa paano, napagkakitaan natin ng konti. Ayan, hanggang sa pinag-aralan ko yung mga mutation, kung paano pag-breed, ayun, nawa ng Diyos, dumami na. Kaya minsan, may parapol ako, yan, katatapos lang ng raffle ko. Kung gusto mo rin sumali, kasi ang panalo dito, sa 100, meron ng 3 entry. Kumbaga, may pangalan ng 3. Tapos ang panalo, pag dinayo dito, ibibigay ako 4 na pares. Pero pag i-deliver, 3 pares lang. Ayun, ganun lang yung diskartihan dito. Tapos may free raffle. O tali, yung huling natin, kung mapapanood mo yung kuya, yung nanalong may bayad na 4 na pares ang napanalunan. Yung sa free, 3. Kasi pumunta sa rito, 2 pares yun Nung pumunta sa, ginawa kong 3 pares. Yan. Palipas lang mga ilang linggo, parapol tayo ulit. So ngayon, ang natin muna, ang tatapik natin. Ito lang medyo siguro hindi na ako, tingnan ko rin kung makapaglagay ako ng picture. Kasi pag may trabaho tayo, medyo limitado yung oras natin Dahil gigising pa tayo ng umaga. Totally, gabi ko ginawa itong vlog na to. Ayan. Ganito yan. Ito, dedicated kay kuya, yung kinakainan namin. Pwede rin sa inyo mga lods, kasi ito naman, pang-yubi naman. Ang tanong ni kuya kanina, sa African, paano malalaman yung babae o lalaki? Ayan. Yung male at saka female. Itong sa African, marami talagang hanggang ngayon talagang palaisipan pa rin sa mga, lalo na yung mga beginner, tsaka yung medyo medyo veterano ng konti, minsan sumasabit pa rin sila sa kaya minsan pag bibili ka sa pet shop, tapos hindi marunong yung nagtitinda, wala, basta sasabihin lang sa iyo ganito yan, pero hindi naman talaga eksaktong babae at lalaki. Ako kuya, natuto ako, mga lods, natuto ako neto nung may subscriber tayong nagbigay ng maraming ibon sa atin. Ayan, bahala ka na dyan, Lord, sabi niya. Pero hindi ko babanggitin kung sino siya kasi ayaw niya. Siyempre, re-respeto natin yun. Talagang sa una, nung nakahingi ako sa Pampanga, ayan, yung pamangkin ko doon, 2 taon kong inalagaan yun, hindi ako nakapagpapisa. Talagang hindi ko alam kung babae ba to o lalaki o parehas lalaki, hindi na misa. So sa madaling salita, sa 2 taon wala, 0. So ngayon, nung yung kalots natin, dumating yung panahon na pinagkatiwala niya yung ibon sa atin, totally binigay. Ayan. Binigay o pinagkatiwala kasi talagang ako nabahala Yung iba, pinamigay ko, pinarapol ko. Iba naman, sabi naman niya, kung gusto mo ibenta, bahala ka na kasi pinasa na niya sa akin, yun, nung marami siya yun, pagtanto ko, sabi ko, dapat kong pag-aralan to. Although hanggang ngayon naman, hindi pa naman ako veterano marami pa tayong hindi alam sa African.
So, ang number one pinoproblema ng karamihan dito, yung pag-gender. Kaya nga may DNA test yan eh. Sa mga may pera na medyo gusto nila 100% na talagang accurate na male and female, pinapa DNA nila. Pero sa kagaya natin na limitado lang ang resources natin, sayang yun kasi kada ibon 350. Diba? Kung high mute yung ibon mo, okay lang. Pero kung hindi naman kamahalan ng ibon mo, mabigat. Diba? Presyo na ng ibon yun yung Paris diba no? Although sa atin, sa totoo lang, mababa yung presyo. Kaya. Ngayon, ang una ko pinag-aralan dito yung gender, yung pag-gender, kumbaga. So yun, may na-discovery ako na pinagsama-sama ko yung lahat ng nakikita kong idea. Ayun, tagumpay. Unang salang ko, nagsalang ako ng 3 breeder. Ayun, awa ng Diyos, nagbuga lahat yun. Kaya lang, siyempre, hindi naman perfect. Wala naman perfect talaga sa mundo. Yung isa, yun yung unang-unang nagbuga, namatay lahat yung anak niya, yung inakay, kumbaga. Walang natira, patay lahat. Tapos, mula nun, parang iitlog, tapos itatapon. Ayan. So, ibig sabihin, sa pag-African lovebirds, mga lods, may salbahe. Ayan. May salbahe talagang kahit anong galing mo, may ganun talaga. Pero ang kagandahan doon, yung 2 breeder na sinalang ko, nagbuga at napakahusay nila. Ayun na nga yung binigay ko sa iyo, kuya, na nabili mo sa akin. Yan. Yan, mga solid yan. Tapos, yung kapatid ng mga blue na yan, nagbubuga ng maubi. Yan. So, kung magtatanong ka, kuya, kung ano yung maubi, yan, nilalabas ko yun. Yan, mga kalods, alam na yun. Maganda nga na yun, magandang mutation din. Pero hindi naman kamahalang ibon. So, yun, gano'n, Paano ang ginawa ko? Bakit ako nakachamba? Kasi tawag ko lang dito, chamba, yan. Simple lang ang ginawa ko, kuya, kagaya na sabi ko sa'yo kanina, yung upo. Yung babae na African, dapang-dapa yan pag umupo. Tapos, yung lalaki, hindi masyado. Normal lang yung upo niyan sa perks. Sabihin yung tuntungan nila sa sanga, no? Yan ang isang palatandaan na babae at lalaki yan. Yung babae, upong-upo yan. Talagang dapa. Sayad yung puwit niya sa tuntungan. Yung lalaki, hindi. Yan, isa yon. Tapos, sa buntot. Yan. Yung buntot ng babae medyo makapal na pabilog. Yung lalaki, patulis. Yan. Yan yung pangalawang palatandaan. Tapos, yung ulo. Ulo naman ng babae. Ito, medyo minsan nalilito ako rito pero ang mga lods, yung ulo niya medyo dapa. Tapos, malaki ang tuka. Ayan. Yan yung hen. Tapos, mas malaki siya yung katawan, mas malaki siya kaysa sa cock. Ayan. Yan ang palatandaan isang hen, mga lods. Pero, ang huli, yung kakapain mo. Yung hintuturo natin, pag nilagay mo sa pervik niya, kasya yung hintuturo. Pero pag lalaki, masikip. Tsaka parang medyo matulis. Yan. Yan ang palatandaan. Pero sa mga kagaya ko, ibibigay ko sa inyo. Ito, tinapik ko na dati. Kahit wag mo nang tingnan yung wag mo nang tingnan yung ulo, yung tuka, wag na. Ako, ang pinagbatayan ko lang talaga, hindi ko rin kinapa. Parang hindi ako dumepende ron. Tinignan ko yung yung upo. Yung upo, dapa talaga. Nung babae yung babae. Tapos bilog yung buntot. Tsaka medyo makapal. Yan yung babae. Yung lalaki, ang upo niya medyo normal. Medyo angat. Tapos ang buntot niya patulis. Yun. Siya? Siguro hindi man 100% pero 95% sure ball. Yan. So tali, pasensya na sa mga ibang yung patawad nyo sa akin to kasi yung iba minsan hindi nila nire-reveal yan kasi siguro dahil
siyempre, may mga masasagasaan kasing hanap buhay dyan. Yan, kagaya ng, ano, tawag nito, yung DNA. Eh, pag maraming natuto nga naman, wala ng DNA, di ba, no? Pero ano pa rin, ako pinapayo ko, kung mahal yung ibon nyo, pa-DNA nyo, yan. Para wala tayong kalaban kasi ayaw natin yung may kaalit tayo sa pag-ibon. Nasa inyo pa rin yung mga lods. Kung talagang ano, lalo na kung mahal ang ibon nyo, pa-DNA nyo, yan. Punta kayo, makakilala nyo yung nagdi-DNA. Para talaga 100% na talagang malalaman nyo ang gender ng inyong mga alaga. Pero sa mga walang pera, ayan. Dito tayo sa sipat. Ayan. Totally ano, ito kuya, ito ang kausap ko mga lods ha. Pati na rin kayo yung yung bumili ng ibon kahapon. Yan, kasi bukas ko pa i-upload yun, kaya yun. Pasensya na kasi gabi ako nag-upload. Ano yun, sabi ko sa kanya, manood ka lang ng manood ng aking vlog, tapos kalkalin yung mga luma. Ayun, malalaman mo kung ano ang mga gender ng African. Tapos sa mutation, medyo mahina pa tayo dyan mga lods. Pero alam na natin yung opaline, yung mga Ewing, di ba, no? Mga perso. Di ba? Kasi yan ang mutation niya, walang katapusan yan. Kasi ano yan kaya nga dyan maraming nag-aaway-aaway kasi minsan sasabihin niya may karga pero wala naman. Yan kuya, tsaka siguro, tsaka mo na ano ba yung karga. Ano muna, siguro dun sa kausap ko kanina, lalo na dalawa yung alaga niya mga kids at saka African. Ang ganda ng kids ni kuya, malaki, tapos matibay. I-enjoy mo muna yung pag-iibon, tapos alamin mo yung babae, lalaki, yan, tapos sa kids. Okay, sa susunod, ito para sa mga Yobi, para kumbaga nagro-rotate lang tayo, rotation lang yung topic natin. Siguro sa susunod ang i-topic ko naman, ayan, dedicated kay kuya, tapos sa mga Yobi rin, yung naman, yung sa kids, kasi medyo master natin ng konti sa kids Ayan. Ano ba ang mutation? Yan. Ano ba ang mutation nito? Ito, yan. Ano ba ang gender nito? Yan. Ilang buwan ba bago mag-breed, di ba, no? Gaano ba kalaki yung kids? Pwede bang pagsamahin yung kids at saka African, di ba, no? Ayan. Susunod, yan na itatopic natin. Yan. Dedicated to para kay kuya, yung kinakainan namin. Kasi, wala pang masyadong knowledge si kuya sa pag-ibong. Sabi niya, bago lang ako, hindi ko pa alam yan. Kaya kuya, ang payo ko sa'yo, pumokus ka rito sa channel ko, yan. Magtatapik ako para sa'yo, pati na rin sa mga minsan nagtatanong sa akin. Pero wala na siya kasi madalas kaming kumain kasi dyan mga lods sa kay kuya. Kaya, kasi may kainan to si kuya malakas yung kainan niya, kaya yan. Lagi kang manood dito kuya, matututo ka sa patungkol sa pag-ibon. Pagdating ng araw, yan, maganda yung pwesto mo Ako sa'yo, lagyan ko ng yung luwag ng lote mo na yan, yung may manok, pahaba. Tapos may kainan, ang sarap kumain mga idol, mga lods. Kumakain ka, may huni ng ibon, tapos nakikita mo. Kailangan lang ng develop yung lugar ni kuya, pero ang ganda ng area niya. So yun lang siguro muna ngayon, lalo na kay kuya. Sa mga susunod yan mga lods, tatapik natin uli, kung magre-reset tayo kumbaga. Pero si kuya, yung kausap ko kanina o kahapon, kasi bukas ko pa i-upload to. Manood ka lang ng manood sa akin yung kung gusto mo matuto, kalkalin mo yung mutation, search mo lang, o kaya magtanong ka, mag-comment ka. O ituturo ko kung meron na akong available na video dyan, ituturo ko lang, o kaya itatopic ko. Yan. Ganun lang yun, mga idol. So yun lang siguro, at maraming salamat kuya. At least nag-buy ka ng aking ibon. Although medyo mura na yun. Tapos sana yung umano ka rin ng kits, kasi magaganda yung kits ko. Tapos kay Lods, kay Vincent Binyaro. Kasi si kuya, nahiya akong tanungin ang pangalan niya sana bukas kung napanood niya to, banggitin niya.
Yung kasi nahiya ako eh. Kasi siya yung boss doon. So yun mga idol, maraming salamat sa iyo kuya, pati na kay Vincent Binyarao. Yan. Shout out sa iyo Lods. Ayan, wala na akong utang sa iyo Lods. At sana patuloy kayong patuloy kang sumuporta sa channel natin Lods. Okay mga Lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.